Yo, what's up mga mikompa? Punta nga pala tayong Sagada. First stop, Lion's Head, Baguio. Konting picture muna. Yan, mabilisan lang papa. Okay. Yan. Okay. Pag sa kanya, ganda ng kuha. Okay, second, highest point, Philippine Highway System. Diyan nga tayo nagpicture. Medyo maulan nga dyan. Hinubad namin yung aming kapote. Tapos diretso picture na rin. Yan, welcome to Mountain Province. Konting picture. Tapos yan yung view niya pagdating sa highest point. May nadaanan kaming onting sea of clouds. Kaso medyo mahamog din. Tsaka maulan. Kaya di na namin natuloy. At yung kalsada nun ginagawa. So tuloy lang ang biyahe. Yan, meron kami nadaan ng mga mini falls. Yan, nakakapote pa. Second, hanging coffins. Dito na kami niyan sa Sagada. Doon kami magkikita ng tour guide sa mismong simbahan. Yung simbahan na yan, patungo rin yan doon sa hanging coffins. Meron silang 300 para sa mismong tour guide. Pagdating dyan sa hanging coffins. Bali, onti lang pala ang turista niyang araw na yan kasi medyo maulan. Yan. Tamang kwento rin siya dyan na ginawa tong simbahan, World War II. Kaya yung mga ginamit na materyales, mga matitibay daw, mga iba't ibang gamit. Yan. Yan yung loob niya. Hindi naman, sakto lang din. Pero masasabi mong luma rin. Yan, pinicturean kami ni tour guide dito sa pagpasok sa hanging coffins. Papuntang hanging coffins pala. Yan, yun na mismo yung May mga cave din pala dyan na merong mga nakalibing din. Tapos nakikita mo yung mismong bungo, ganyan. Si Papa medyo gustong hawakan Sabi ko, wag. Yan, diyan kami galing sa taas, bumaba kami, paputungong hanging coffins. Sabi nga rin ng tour guide dyan na marami pa dyan na nakasabit, kaso hindi na nila pinapakita sa tao. Tuloy pa rin yung ganyan nila. Mga nakapunta dyan sa mga nalilibing dyan sa hanging coffins ay yung ginusto lang ng tao kung saan sila gustong ilibing sa mga lokal dyan. Yung mga namatay sa natural death din, kadalasan. Dati, separate daw yun Yan, tamang picture na naman, syempre. Pag may nakita kayong maliwanag, kilala nyo na yun, si Papa yan. Ganyan yung sa lugar na yan, malamig. So, yung mga nakalibing pala dyan, mga lokal lang talaga, bawal sila magkaroon ng taga-ibang lugar. Yan. Tapos ang aming tour guide na, pati doon sa taas, may traditional sila. Meron ding, parang masasabi natin na normal na paglilibing. Yan. Ganyan yung lugar dyan. May madadaanan din kayong mga tinataniman na mga kape nila. Yung gamit nila, Arabica daw. Masarap siya. Pwede kayong bumili sa mga palengke dyan ng kanilang local na coffee. Tapos next stop, Sumaging Cave. Sumaging Cave naman tayo. So, yan yung entrance niya. Madadaanan nyo rin pala yan pag papunta kayong Sagada na mga pwede nyong pagtuluyan. Yan, ganyan yung sa pababa niya. Medyo ilang lakad lang naman yan. Hindi naman mahirap masyado. Pero sa first part ng mismong kuweba, medyo madulas talaga. Si Papa nga nagtanggal ng ng sandals. So yan. Pag may maliwanag, alam nyo na ulit yon, kilala nyo na yan, si Papa. Yung unang part niya, hagdan talaga, medyo steep nga lang. Tapos dun yung mismong kuweba niya. Si tour guide, marami rin siyang kwento. Marami rin palang mga magagandang art sa loob. Kumbaga, binibigyan nila ng kahulugan yung mga rock formation na kung ano yun or anong maihahalin tulad. So, yan. Medyo madumi yung mga Yan, papasok na kami dyan. Ayan, so dito, pasok na kami. Ito na yan, medyo madilim na. Kailangan bukas ang ilaw. Yan, konting picture muna. Okay. Yan, so ganyan yung loob.
Sa una, may ganyan pa talaga. Medyo may pagka hagdan-hagdan pa. Pero pagdating yan dyan sa mga parting yan, may mga puti-puti na. Yan ang madulas talaga. Para siyang marmol. Kinikwento ni Kuya Tour Guide dyan na pag nagtagpo yung stalagmite at stalactite, pinagtagpo daw. Pero ang ano talaga dyan, column. Yun. Tapos pag hindi daw pinagtagpo, kinulang daw. So, diretso ulit kami, pababa niyan. Marami kasing story si Kuya Tour Guide eh. Pero, marerekomenda ko talaga yung mga tour guide nila dyan, mga expert talaga. Yung pababa nga pala kami dyan, dalawa lang kami halos. Tapos, couple yung kasabay namin. Bali, halos wala masyado talagang nagtutour sa araw na yan. Pero syempre, dapat ma-experience mo rin, kaya nag-isang gabi rin kami. Yung ambience ba ng lugar ng Sagada. Napakaganda. Sarap magkape sa labas. Lalo na pag medyo paggabi na at umaga. So, pinili rin namin tong Sumaging Cave kasi isa talaga siya sa attraction dyan. Bali, pwede kang pumasok sa Crystal Cave. Kaso, pag pumasok ka daw doon, parang 8 hours bago ka makalabas. Dahil medyo mahirap yung dadaanan at medyo delikado ba. Dito naman sa lugar na to, medyo may panahon daw na sinarayan dahil may mga nalunod. Dahil pumasok daw sila, bumabagyo. Hindi advisable. Yan. May kadulasan din talaga yung lugar kasi may mga tae ng paniki, ihi, ganun. Excrement ng paniki. Medyo may mahahawakan ka dyan minsan. Sinasabi rin niya na pag may tumulo sa'yo na malamig, tawag doon holy water. Pero pag medyo mainit at malapot, alam mo na. Yan, ang ganda niyan, lugar na yan. Tumigil kami dyan. Kabisado ni tour guide kung anong gagawin mo. Kasi magaganda yung mga lugar na tinuturo niya. Yan, ganyan yung loob. Yun, what's up na naman. Mataas din pala yung ceiling niya pagdating sa loob. Maganda talaga yung lugar. Yung ilaw niya medyo madilaw eh. Sa isang tour guide. Alam niyo mga idol, pero okay lang. marami na rin akong na-experience na makapasok ng kuweba. Isa na nga dyan, nung kami ay pumunta sa Palawan, sa El Nido, at dun sa underground river. Napasok ko na yon. Pero dito sa kuwebang ito na aming pinasok sa anong kuweba yun? Sa kuweba dito sa Baguio. Yan, Sagada. Dito sa Sagada, kaming dalawa ng aking anak ang pumasok doon. Kaya pala medyo mahal ang bayad dahil kasama pala doon yung insurance dahil yung palang kuweba na yun 7-story down ang lalim at bihira talaga ang nakakarating doon at pag yun ay na kumpleto mo naman at nakalabas ka ng maayos parang meron kang certificate na talagang yun ay na travel mo. Napakadulas kasi ng kuweba dahil kung wala ka talaga ng ilaw sa iyong pagpasok doon, wala kang makikita kahit ano. Yung ko rin na-experience na sa halip na ikaw ay may sapin sa paa, tatanggalin mo na lang dahil sa dulas ng mga bato. Pambihira din talagang lalim na yun. Napakalinis ng tubig, kaya lang hindi mo pwedeng mainom sa kadahilan ng napakaraming paniki sa loob. Kaya yun, unti-unti kaming nakapunta roon sa pamamagitan ng isang tour guide. At yun, narating namin yung pinaka ilalim. Ayon sa tour guide, bibihira daw ang nakakarating doon.
dahil meron ka talagang dadaanan na bato na dinadaluyan ng tubig, pero hindi naman siya madulas. Kaya lang kung titingnan mo ay kahit sino parang may hirapan na mag-attempt na doon dumaan. Pero walang ibang daan. Meron pa yung kabila. Meron sa kabila, pero Madugo daw. hindi naman masyadong dinadaanan sa kadahilanan. Dito sa talagang parang challenge sa sarili mo na rin, makakababa ka at makakaahon sa pamamagitan din ng lubid. Kaya subukan ninyo mga idol. Napakagandang experience yan. Kaya yun, isa sa mga karanasan ko rin na dagdag karanasan. Kaya pag inyong sinubukan ito, magkakaroon kayo rin ng peak sa inyong sarili. Mga idol, kung makikita ninyo, kami ay umaakyat diyan sa mga bato na yan na akala mo madulas, pero pag tinapakan mo ay kapit na kapit ang iyong paa. At yun nga, pag labas namin mula di sa anong cave ba yun? Sumaging cave, dumiretso kami ngayon sa hanging copens na sinasabi. At pagka daan namin doon, napagkasunduan namin na mag-travel kami pabalik sa Manila through the road of Nueva Vizcaya. Mula sa Sagada, kami ay dumaan ng Buntok, and then sa Ifugao, and then sa Banawi. Kaya yung mga lugar na magagandang tanawin amin nakita, pero dahilan nga sa hindi panahon ng pagtanim ng palay, dahil nga sa hindi maganda ang panahon, yung aming pagbalik dito sa Metro Manila ay medyo may tag-ulan. Kaya hindi kami masyado nakakuha ng mga magagandang bista ng tanawin. At siyempre, pagka umuulan, panaka-naka, tumitigil kami at nagkakaputi. Pero, mga idol, talagang bilib ako sa ganda ng daan pagdating dito sa Baguio. Napakaganda ng daan. Ang magkabilang tabi ng daan, kahit yan ay mga cliff na sinasabi, nasa gilid lang ng bundok, ang organisado ang kalsada. Magkabila, halos ay may mga tanim na mga halaman, mga bulaklak, nagbulaklakan. Kaya ang ganda ng pagtatravel, hindi ka maiinip. Kaya kung kayo ay talagang gusto ninyo makakita ng magagandang tanawin, inyong puntahan at pasyalan ang Bundok Peninsula, ang Mountain Province. Napakaganda ng tanawin. Stress reliever talaga. Kung ang dala ninyo ay motorsiklo, advisable na meron ka ng back ride, meron kang kapintuhan habang tumatakbo, i-enjoy kayo sa inyong mga nakikitang tanawin. Kaya yun.